Hi, hello po. Magandang araw sa ating lahat, mga ka-vlogger, mga ka-Doers TV at lahat ng manunood. Ako po ulit ang inyong lingkod na si Mr. William Mila ng Doers TV at maligayang pagdating muli sa ating vlog ngayong araw na ito. Ating tatalakayin ang isang tema na siguradong makaka-relate tayong lahat. Ang mga sandali na parang flying low tayo sa buhay habang nararamdaman natin ang mga malalakas na hangin sa itaas na tila sinusubukang ibagsak tayo. Pero bago pa man tayo magsimula, hayaan nating bigyan ng liwanag at lakas ang ating puso gamit ang isang talata mula sa Biblia. From the Bible verse, narito po ang ating aral mula sa awit 107:29. Pinahinto nila ang bugso ng hangin at ang mga alon ng dagat ay tumigil. Hindi po natin maiwasan ang mga bagyo sa buhay, mga problema, pagkabigo at mga pagsubok na parang malalakas na hangin na umaatake sa atin. Ngunit tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, mayroong isang makapangyarihan na kayang ipahinto ang mga ito. Kahit na parang bumababa tayo o nahihirapan tayong makahinga, huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat siya ang nagpapadali sa ating paligid kahit paman tayo'y nasa mababang antas ngayon. Kapag tayo'y flying low, baka po ay nadapa tayo sa mga hamon o nararamdaman nating hindi tayo umaangat tulad ng inaasahan. Tandaan natin na ang mga malalakas na hangin sa itaas ay hindi isang pagsubok, kundi minsan ay mga puwersa na naghahanda sa atin para sa mga mataas na paglipad. Minsan kailangan lang nating bumaba muna para makahinga, makapag-isip at muling makakuha ng lakas para ituloy ang paglalakbay. Bawat isa po ay sa atin may sariling flight path sa buhay. Hindi lahat tayo ay laging nasa tuktok. At iyon po ay ganap na normal at hindi dahilan para mawalan tayo ng lakas ng loob. Talagang hindi po maikakaila. Ang buhay ay parang isang biyahe sa ere na hindi palaging patag at tahimik. May mga sandali tayong nasa mataas na antas. Mararamdaman natin na ang saya ng tagumpay. Ramdam natin ang suporta ng mga mahal natin sa buhay at parang lahat ay gumagana ayon sa plano. Mga panahong parang lumilipad tayo sa tuktok ng ulap. Mayroong trabaho na pinapangarap, masayang pamilya at mga kaibigan na handang tumulong sa lahat ng oras. Sa mga sandaling iyon, madaling maniniwala na magiging ganito na lamang palagi ang takbo ng buhay. Ngunit hindi po ito palaging nangyayari. Darating din ang mga panahong bumababa tayo, mga sandaling parang hindi na makalipad ng maayos. Nahihirapan tayo, nahahadlangan ng malalakas na hangin at ulan. Maaring mawalan tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng hidwaan sa pamilya o kaibigan, o harapin natin ang mga sakit o problema na tila ba walang katapusan. Sa mga oras na yon, madaling mawalan ng pag-asa at tanungin ang sarili, bakit ako napadpad dito? Ngunit tandaan po natin, ang mga mabababang punto ng buhay ay hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Minsan, ito ang mga sandaling nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral tulad ng pagiging matatag, pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga ng mga bagay na tunay na mahalaga. Parang mga eroplano lang po. Minsan kailangang bumaba at mag-landing para mag-refuel, mag-check up at muling maghanda para sa mga mas malalawak na paglilipad. At bawat landing natin sa buhay ay pagkakataon para mag-ayos ng ating sarili at maghanda para sa susunod na paglipad patungo sa mga matataas na lugar. At ang mga matataas na punto naman ay hindi dapat dahilan para magiging mayabang o makalimot. Ito ang mga sandaling dapat nating ipagpasasalamat. Kung maaari ay gamitin din natin to para tulungan ang iba na naaabot din ang kanilang sariling mataas na antas. Bumaba man o tumaas, ang mahalaga ay nananatili tayong matatag sa pananampalataya at tandaan na natin na hindi tayo nag
nag-iisa sa ating paglalakbay. Bilang halimbawa, katulad ni Kuya Robert, siya po ay hindi sumuko. Pinagsisikapan niyang matuto ng bagong kasanayan. Natuto siya ng online selling at paggawa ng mga handicraft na produkto. Sa simula ay mahirap, ngunit unti-unti niyang napapaunlad ang negosyo. Ngayon, mas malaki pa ang kita niya kaysa dati at mas malapit pa siya sa kanyang pamilya dahil hindi na siya kailangang umalis ng bahay para magtrabaho. Ang kanyang pagbagsak ay naging daan para makapag-landing siya. Nag-refuel at naghanda siya para sa mas maganda pang paglipat. At katulad din kay Ate Maria po, siya po naman, nang makamit niya ang kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutan ang mga kaibigan niyang nahihirapan din sa pag-aaral. Itinatag niya ang isang maliit na organisasyon na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Alam niyang ang kanyang mataas na paglipad ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin natulungan ang iba pang makakalipad din. Bumaba man o tumaas, ang mahalaga ay manatili tayong matatag sa pananampalataya at tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Halimbawa na lang po si Ate Marta. Matagal niyang pinaghihirapan ang pag-aaral at makuha ang trabahong pinapangarap bilang nurse. Minsan ay nagtatrabaho pa siya ng 2 shift para makabili ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Ngunit natupad na iyon. Parang nasa tuktok na siya ng mundo. Masaya ang lahat at maraming tao na nagsasabi ng congratulations kanya. Iyon ang kanyang mataas na paglipad. Isa pang halimbawa po mula sa mundo ng musika, si Aling Lisa noong dekada 90s, sikat na sikat siya bilang mga awit. Marami siyang nagawang album, puno ng mga konsyerto at kilala sa buong bansa. Minsan ay naramdaman niyang hindi na maaring mas mataas pa ang kanyang tagumpay. Iyon ang kanyang pinakamataas sa punto ng kanyang karera. Ngunit hindi po ito palaging nangyayari. Darating din ang mga panahong bumababa tayo. Mga sandaling parang hindi na makalipad ng maayos. Nahahadlangan ng malakas na hangin at ulan. Isang halimbawa naman po si Kuya Albert. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang isang manager sa isang kumpanya. Noong dumating ang pandemya, napilitan siyang magbawas ng empleyado at isa siya sa napili. Muntik na siyang mawalan ng pag-asa. May pamilya siyang binubuhay at maraming utang na kailangang bayaran. Parang biglang bumagsak siya mula sa mataas na posisyon at naramdaman niyang hindi na makakabangon pa. Iyon ang kanyang mababang punto sa buhay. Para naman kay Aling Lisa, noong bagong henerasyon ng mga mang-aawit ang lumitaw. Unti-unting nawala ng trabaho at pagkakataon ang mag-perform. Minsan ay hindi na siya maiimbitahan sa mga programa at kahit na magbenta ng album ay hindi na ito umabot sa dating tagumpay. Naramdaman niyang hindi na siya relevant at minsan ay napapaiyak na lang siya sa kanyang kwarto. Iyon ang kanyang pagbaba sa buhay ng kanyang karera. Ngunit tandaan po natin, ang mga mabababang punto ng buhay hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Minsan, ito ang mga sandaling nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral tulad ng pagiging matatag, pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Si Aling Joy naman, siya po ay nagpasya na gamitin ang kanyang karanasan na tulungan ang iba. Tinatag niya ang isang klase ng pag-awit para sa mga batang gustong matuto ng musika. Sa una ay kakaunti lang ang mga estudyante, ngunit unti-unti itong lumalaki. Marami na rin siyang natutulungang bata na nakamit ang kanilang pangarap sa musika. Hindi na siya sikat tulad ng dati, ngunit naramdaman niyang mas makahulugan
mas makulugan pa ang kanyang trabaho ngayon. Nalaman niya rin na maaari pa siyang mag-record ng mga bagong kanta, hindi na para sa kasikatan kundi para iparating ang mensahe sa pag-aasa at pagmamahal. At para sa mga kasulukuyang naranasan ang mabigat na suliraning pinansyal, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa at hindi ito ang katapusan ng ating kwento. Minsan ay kailangan nating bumaba muna para makita ang tamang landas papunta sa mas mabubuting buhay. Bubaba man o tumaas, ang mahalaga ay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at tandaan na mayroong pag-asa sa bawat pagkakataon. At dito na po tayo nagtatapos sa ating vlog ngayong araw na may temang Flying Low, Strong Wind Up There, tungkol sa mga mataas na mababang punto ng buhay, pati na rin ang mga paghihirap at tagumpay na ang ating nararanasan. Mga kaibigan, kung ikaw man ay nasa mababang antas ngayon, baka po ay naranasan mo ang kahirapan sa trabaho, problema sa pamilya o higit na suliraning pinansyal. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tandaan natin ang mga kwento nila Kuya Bert, Aling Lisa at iba pa. Lahat sila ay nadapa, ngunit hindi sila sumuko at nakabangon din sila para makamit muli ang kanilang mga pangarap. At kung ikaw naman ay nasa mataas na punto ngayon, huwag mong kalimutan na ang mga taong tumulong sa iyo noong ikaw ay nahihirapan pa. Gamitin mo ang iyong tagumpay para tulungan ang iba at palaging panatilihing mababa ang iyong ulo dahil ang buhay na patuloy na umaangat at bumababa at ang mahalaga ay manatili tayong tapat sa sarili at sa ating mga kapwa. Isaalang-alang din natin ang salita mula sa 1 Pedro 5:10. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan na tumawag sa inyo ng kanyang kaluwagan at kaluwagan ay mapupumilit na bumubuo at magbibigay ng lakas sa inyo. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Mayroon mang kapangyarihan na laging nandyan para samahan tayo. Kahit paman ay nararamdaman nating nalulunod na tayo sa mga problema. Maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa dulot. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ang videong ito sa sinumang nangangailangan ng pag-asa at lakas ng loob. Maging mabait tayo sa isa't isa at laging tandaan, may mas magandang bukas na naghihintay sa atin. Ito po ulit si William Mila ng Doers TV na nagsasabing, kahit na tayo ay flying low ngayon, malakas man ang hangin sa itaas, tiyak na makakapaglipad tayo muli ng mas mataas pa. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-iingat palagi at manatiling matatag. Salamat po ulit. Bye-bye!